praise. Awit, chapter 138, verses 1 to 3. Ako, Yahweh, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Manalangin tampo. Kaya kaming malugoday pa, pasibayo Ginoo, takal pong dakala salamat at pasibayo, kaya kamo kaming pagkalubanan, panibayong sikanan at in malagong abak, kaya kang pagkalub kaya kami. Lord, patawaran niyo kami po karing kaya kaming agagawang pamagkamali at makanyan mo naman Ginoo. Anyawaran ko na ikang mag-guide kaya kami habang susundumiin kaya kaming pamag-worship. Then po sanang amanong kaya kaming damdaman ngeni, maging lang pagpapala ka rin kaya kaming biye, at iti mag-reflect lang kaya kaming aldoldo gagawan, kaya kaming pamibiye-biye. Itingan po yung kanakang panalangin tinlagyo ng Jesus. Amen. Maniwala ko king Diyos, pang may paing tutu, miglalang king banwa at yatu, at kang Jesucristo, ingkugtong ng anak, akikatang Ginoo, alelang ning Espiritu Santo, mibaytya king Birhen Maria, linasya king utos ng Poncio Pilato, mipakuya king krus, mete at mikutkutya, sinubliyang mebye king katungaldo, ibat karing mete, pepaytasya banwa at makaluklukya king wanan ning Diyos, ipang may paing tutu, ibat karin datang yang pasibayo ket isulip, banok man ding mabye at mete, maniwala ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesyang makalaganap, kapamisamak ding banal, king kapatawaran ding kasalanan, king pangasublirang nge ding katawan, at king be alanangga. Amen. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has
Sabi na po ni kanta, langit ang aking nadarama. Nino po yung makadamang kagalakan ken, magdasya pong gamat. Amen. Ikatama nga po makaramdam tayong kagalakan dahil every time po na magpuri tayong king kaya katawang ginutunin na balang mo tiyot tayong king langit dahil king sobra tayong pong kagala. Sige po, sabi-sabi tayo pong magpuri. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Walang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nagdarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko'y ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay nga po na kapag magpuri tayong king kaya katawang Diyos, talagang balang po tiyot tayong king langit at sobrang kanyaman kayong pagiramdam. And the next song invites us to sing louder. To sing it louder. Nung din po talagang binyata na yung best tamo. Ngayon, ibigay tayo po itang bestest tamo. Because He deserved everything. Sabi na po king Corinthians, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentarily affliction is preparing us
for us an eternal weight of glory beyond all comparison. God is inspiring us and encouraging us, and I am encouraging you to worship Him louder than any other, with all our confidence. We raise our hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, church. Let's sing our hallelujah to the Lord. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Over any affliction, I raise a hallelujah louder than any God, louder, louder than the unbelief. We raise a hallelujah. I raise a hallelujah. And this is our weapon. My weapon is a melody. Once again, let's raise our hallelujah. I raise a hallelujah, and heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We raise a hallelujah. I raise a hallelujah with everything inside of me. Come on, church, raise your hallelujah. I raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the misery. I raise a hallelujah. Fear you lost, you hold on me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Remember the time that God helped you and God is with you. And now let's just raise our hallelujah and sing it a little louder, louder than any praise that we could bring. We sing, we sing. Sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven Let's comes sing to a little fight louder. for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a
Sige po, malari na kayo pong luklok. Nalangin tamo. Diyos na banal, makapangyarihan, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, O Diyos, ang siyang nais naming ihandog sa inyo sa araw na ito. Napakabuti niyo, Panginoon. Karapat dapat na ikaw ay handugan namin ng mga masasayang awitin, mga papuri. Kung saan, Panginoong Diyos, aming naisisigaw ang aming pagkilala sa inyong kadakilaan. Aming naisisigaw ang aming mga papuri at pasasalamat. At nawa, Panginoong Diyos, sa umagang ito, dinig na dinig mo, hindi lamang ang bawat labi, kundi pa naman, Panginoong Diyos, ang tunog, ang tibok ng puso ng inyong mga anak. Na sa araw na ito, Panginoong Diyos, ay tanging sa inyo lamang inihahandog, ipinaparamdam ang pasasalamat at ang pagmamahal naming lahat sa inyo. Panginoon, napakabuti nyo sa kabilaman ng maraming pagsubok, mga kahirapan, at pati na, Panginoong Diyos, ang mga karamdaman na nararanasan ng marami sa amin. Panginoon, nararamdaman namin na ikaw ay kasama namin. Nagpapalakas sa aming loob, kasama na rin ang inyong pagbibigay ng kalakasan sa aming mga katawan at ang ganap na kagalingan. Panginoong Diyos, sa ganitong diwa, aming nilalapit sa inyo ang maraming nagkakasakit, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, nitong COVID-19, na mayroon sa inyong mga anak, Panginoong Diyos, na dinapuan itong sakit na ito. Panginoon, inilalapit namin sila sa inyo. Ang buong iglesia, Panginoong Diyos, ay dumadalangin para sa mga kapatid namin ito. Ibigay mo, Panginoong Diyos, ang kasiguruhan na hindi lamang ang inyong katapatan, hindi lamang, Panginoong Diyos, ang inyong pag-ibig, kundi maging ang inyong kapangyarihan ang siyang kanilang mararamdaman. At ito, Panginoong Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kapanatagan at ng kagalingan. Makanyan milang lalapit kay kayo at asan ginuing karelang pangapaldan. Kapatid Mer at suking ospital. Imetong ka rin kay kayong anak, kayo na kan i-gesture. Ginong Diyos, kaya beda pa rin aliwang masakit. Aplusan mo lang gino, karingke kang mayupayang gamat. At ipagkalub mo karela ginong Diyos, ing kapaldanan.
At pasalamatan da kayo Ginoo king sablang aldomi anong sano Ginong Diyos. Ipagkalub mo ing be at ing seganaganang bagay mayam. Pasalamatan da kayo naman karing anak yung magsilebra king karelang aldo betan kaniting kaildawan at kintutuking aldo pa. Ginong Diyos, salamat king be at king kabyayan na kay kang pagkalub. Tutugtog karela, ban kanita Ginong Diyos, panamdaman da ing kaya pana at tagumpena, ning metong at alasal pantayang kay kayo magtiwala, karing sablang bagay kayang kailangan. Ginoo, kaniting kaildawan, minsan pa, asahan mi ing kay kang pangayatsu, king kay kaming kalibutnan, uling ing gagawan mi Ginong Diyos, para kay kami, nune bukod mong kay kayo. At kay kayo babemi ing karapat dapat at mga intulid, papuri, na bukod mong kay kayo o Diyos. At kanino man, na Ginoo katwan me ing lugar iti, king kay kang Santong Espiritu. At ding kay kayong anak, katman yula naman kaniti, ban panamdaman da, ing kay kayong presensya, at ing kay kayong upaya at pamagobra king karelang bi. Ginong Diyos, salamat pong dakal, tingan po ing kay kaming panalangin, king lagyo ng Jesus sadwan miti. Amen. Cast all my cares upon you. I laid all of my burdens down at your feet, and every time I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay.
manatili tayo pong makatalakad kay pangabasa ng banal na kasulatan. Mayagit siya po king Mark chapter 3 verses 20 hanggang pong 35. Si Jesus at si Beelzebul. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit si Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna siya ng taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. May panawalan taong po karang amarang mabasa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Salamat sa napakagandang awit. Sa Diyos at sa Diyos lamang, tunay na nararapat ipagkaloob ang tunay na papuri at pasasalamat. Ngunit paano kung itong nararapat na papuri na dapat tanggapin ng Diyos ay hindi niya tinanggap? At ang pinakamasakit, hindi na nga sa Kanya kinilala ang mga bagay na mabuti na Kanyang ginawa, ay kinilalang ito ay mula pa sa pinuno ng mga demonyo. Napakasaklap, napakasakit na katotohanan ito na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Yesus. At lalong masakit yung kung ang mga taong inaasahan mo na sila ang siyang magiging yung tagasunod, tagapagtanggol, ay napasama sila sa makapagbibigay hindi ng kagalakan, kundi ng sakit ng kalooban. Papin ne, potang magbawa, ding pamilya mo, ilang kekang asaan na mumuna mong maging taga-suporta. Pero imbis na suportan da ka, lalabanan da ka pa, naanuing kekang panamdaman. Mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay ngayong buong linggo, sana po ay nakapagbasa tayo sa mga napakagandang mga aklat mula pa sa Old Testament at sa New Testament ang ating pinagbubulay-bulayan. Halimbawa, sa sulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 13, nabanggit ni Pablo si David na nagsabing, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sabi niya, sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Si Apostol Pablo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya naman ganito ang mga pangungusap na kanyang sinabi. Hindi kami nasisiraan ng loob. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Ganito naman ang sabi ni Haring David, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ganito po ang nasa damdamin ng dalawang taong ito. Si Apostol Pablo at ganun din si Haring David. Makikita ang laki ng kanilang pananampalataya, ang kanilang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At ganun din ang kasiguruhan na patuloy na gagawin at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Walang pagdududa ang ganitong pananampalataya
ay nakapagbibigay lugod sa Diyos. Subalit isang masaklap na katotohanan na sa buhay ng marami, hindi ganito ang kanilang nagiging damdamin o pananampalataya. Gaya ng mga Israelita na humihingi na bigyan sila ng hari. Hindi sila nagtiwala sa Diyos na siyang tunay na hari ng mga hari. Bagkus sila'y naghahanap ng mga hari na kung ating tutunghayan ang kanilang buhay, makikita natin na mabibilang natin sa daliri ang mga naging mabuting hari. Sa maigit na 40 naging hari ng Israel, alos lahat sila ay naging masama. Kaya umantong ang kanilang kaharian sa pagbagsak. Mga kapatid, isa ring napakalungkot na karanasan ng ating Panginoong Yesus. Masasabi natin ito sapagkat mula sa kanyang mga kamag-anak, kapatid na lalaki at babae, at pati na ang kanyang ina, ay parang nawalan ng paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sinasabi ko ito dahil naniwala sila sa sinasabi ng iba na sinasabing si Jesus ay nasisirahan ng bait. Yun ang dahilan bakit sila pumunta upang kunin ang ating Panginoong Yesus. Samantalang sa unang himalang ginawa ni Jesus, ay nandoon kasama ang inang si Maria, na siya pa nga ang nagsabing, wala ng alak. Ubus na ang alak na inumin para sa mga taong naroroon sa isang kasalan. Kaya tuloy, maaring ito ang siyang dahilan bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus nang sabihin ng mga tao na nandoon ang ina at mga kapatid na lalaki at babae ni Jesus. Ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. Si Jesus ay Diyos at siya ay dapat nating paniwalaan. Dapat ay sa Kanya tayo sumampalataya at sumunod sapagkat siya lamang at wala nang iba pa. God and God alone. Ika nga ng awiting ating narinig. Nararapat ang mga papuri at pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Ang mensahe ngayong umagang ito ay aking binigyan ng pamagat na The Praises Given for Faithful Believers and Followers. Ang papuring binibigay para sa mga tapat na mananampalataya at tagasunod. Tama ang inyong narinig. Napakasakit para sa ating Panginoon ang kilalanin hindi sa Kanya ang Kanyang mga mabuting gawa, kagaya ng pagpapagaling sa mga may sakit. Kagaya sa pagpapalayas niya ng mga demonyo sa buhay ng maraming mga tao. Ito ay hindi kinilala ng
marami na siya ang may gawa nito. Kaya naman, napakahalaga para sa ating Panginoon ang pananampalataya sa Kanya ng maraming tao. At ganun din, ang sa Kanya ay sumunod. Sa ating teksto, nais kong bigyan ng mahalagang pansin ang dalawang bagay. Una, ito ay ang isa sa napakairap unawain sa turo ni Jesus sa Biblia. Tungkol ito sa kasalanan laban sa Espiritu Santo. The sins against the Holy Spirit. Na ayon sa ating Panginoong Yesus, ito ang kasalanang hindi niya maaaring patawarin. Sabi po sa ating teksto, sa verse 28 to 29, tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Ano ang paglapastangan o pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo? Paano ito nangyayari? Nagagawa ng tao na sila'y nagkakasala laban sa Espiritu Santo. Tingnan natin sa konteksto na sinasabi ng Biblia at ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, ang mga Pariseo ay sinasabing siya, si Jesus, ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga pinuno ng demonyo. Isipin niyo mga kapatid, nasabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew chapter 12 verse 28, ngunit yamang ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yung palang pagpapalayas ng mga demonyo ng ating Panginoong Yesus, ginagawa niya yon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu Santo. At para sabihin ngayon ng mga tao na siya ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga demonyo, yun po ay isang matuwid na paglapastangan sa banal na Espiritu. Yon ay pagsasalita laban sa Espiritu Santo. At ito ang siyang sinasabi ng ating Panginoon na kasalanang hindi na mapapatawad, kagaya ng mga kasalanan ng mga Pariseo. Ang pagpasasabing mula sa demonyo ang gawa ng Espiritu Santo ay pagsasabing laban sa banal na Espiritu. Ang sabihan na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo ay mistulang paglapastangan, pagsasalita laban sa Espiritu Santo. At galing sa ating Panginoong Yesus na ang kalapastangang ito ay walang kapatawaran. Ang pangyayaring ito sa isang
ay isang bagay na malinaw na ang mga Pariseo ay walang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pananampalataya na makapagliligtas sa kanila. At sa isang pangyayaring nakakalungkot dahil may mga napasunod sila sa kanilang kasinungalingan. At sila'y hindi kung sino lamang. Kagaya ng aking nabanggit kanina, ito ay ang mga sambahayan, pamilya ng ating Panginoong Yesus. Kung bakit napakahirap isipin na sila'y napaniwala sa pagsasabing si Jesus ay nawawalan sa katinuan, nawawalan ng bait, nawawala sa kanyang sarili. Isang napakasakit na katotohanan nito na marinig ng ating Panginoong Yesus mula sa kanyang sambahayan. Mga kapatid, malinaw na sa mga pangyayari, ang mga taong ito'y, lalong-lalo na yung mga Pariseo, ay walang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At sa kanilang pagkakasala, hindi lamang laban sa Kanya, kundi sa banal na Espiritu, sila ay inatulan na ng ating Panginoong Diyos, na ang kanilang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay hindi na patatawarin. At nakita natin, nagpatuloy sila sa kanilang kasamaan na ipapako nila sa krus si Jesus. At kahit na panabuhay na muli ang ating Panginoong Yesus, at hanggang siya'y umakyat sa langit at bumaba na ang Espiritu Santo, ay nanatili pa rin sila sa kasamaan at patuloy nilang inusig ang mga mananampalataya. Mga kapatid, malinaw kung ano ang kanilang sasapitin. Ang tatanggapin nila ay ang walang hanggang kamatayan at walang hanggang kaparusaan, sapagkat hindi sila naniwala sa ating Panginoong Diyos. Bagkus ang mabuting kanyang ginawa ay kinilalang gawa ng demonyo. Pangalawa, ang ating Panginoong Yesus sa tekstong ito ay makikita natin na siya'y nalulugod. Kinalulugdan niya ang lahat ng sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Sabi sa ating teksto sa verse 34-35, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina, ang mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. At dahil siya nalulugod sa mga taong sa kanya ay sumasampalataya, malugod niyang tinatanggap ang mga ito bilang kanyang kapamilya, na kanyang itinuturing na mga kapatid at ina at ama, ang lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban at lahat ng sa kanya ay sumasampalataya. Jesus commended His faithful believers and followers. Sabi ni Jesus sa isang babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero bago ito, ganito ang sabi ng babae, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. At dahil dito namangha ang ating Panginoong Yesus.
Pinuri niya ang ganitong klaseng pananampalataya. Kaya sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi rin ni Jesus sa isang babae na taga-Kanaan, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang inihiling mo. Di po ba napakagandang marinig yan sa Diyos, sa Panginoon, na hari ng mga hari, na ikaw ay kanyang purihin, kilalanin ang iyong pananampalataya, ang inyong pagtitiwala, at ang inyong pagsunod sa Kanya, na inyong naipamalas sa kabila ng maraming mga hadlang na pumipigil upang hindi natin magawa at maipakita ang ganoong klaseng pananampalataya ay nagawa pa rin natin. Isipin niyo po, yung babaeng taga-Kanaan na pinapalayas ng mga disipulo ni Jesus sapagkat siya'y nag-iingay. At narinig niya mismo sa ating Panginoong Yesus na hindi dapat ibigay ang tinapay na para sa mga anak ng Diyos at ibigay ito sa aso. Subalit ang babaeng ito'y nagpumilit na sabi niya kahit na yung mga asong yon ay nandoon, naghihintay, nakaabang sa mauulog na kinakain ng mga tao. Kaya sabi ng ating Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mahalaga para sa ating Panginoong Yesus ang pananampalatayang naipakita ng mga tao noong unang panahon at ganun din ng ating mga pananampalataya. Napakahalaga para sa ating Panginoong Yesus ang pananampalatayang hindi naapektuhan sa mga naririnig na sabi-sabi lang ng mga masamang nangyayari sa paligid o sa mundong ito. Na hindi po kaila. Maaring maraming mga tao ang nanghihina ang kanilang pananampalataya sapagkat ang nakikita nila ay ang kahirapan, ay ang patuloy na kahirapan sa mundong ito at ganun din ang mga kasalanan. Nais ni Jesus na maging kagaya natin si Apostol Pablo, ang tayo'y mabuhay sa pananampalataya. Na kahit ang nangyayari na ating nakikita ay sobrang hirap, nais ng Diyos na tayo'y magtiwala pa rin sa Kanya. Na sa Kanya ay umasa na sa takdang oras ay mangyayari sa atin ang ating mga inaasahan. Sabi nga po sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tama si Haring David nang sabihin, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Bakit po tayo mawawalan ng pag-asa? Bakit manghihina ang ating pananampalataya? Hindi ba natin nalalaman na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako?
Kapag siya ay nangako, ito'y kanyang gagawin. Ito'y kanyang tutuparin. Hindi siya kagaya ng maraming tao na hindi tapat sa kanilang mga pangako. Potang masakit lang, Ginoo, pakayapan mo ko po. Magbayo na ako, samba na ako. Ginoo, ipagkalob mo po in ka na akong anyaran. Nung iti kang ibiyegi ng Diyos. Magkalob ko po. Dala ko la rin ka na akong ikapulo. King kaban ning templo. Napakaraming mga pangako ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga pangako sa Panginoong Diyos. Yung mga pangako na pagkatapos nating tanggapin ang bagong responsibilidad, pagiging kaanib ng iglesia, nakakalimutan na natin, mga kapatid, ang mga pangakong yon. Sa panahon ng matinding krisis na ating pinagdaraanan, sa panahong ito, huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang tayong sumampalataya sa Kanya. Sige po, bakit may karing kapatid tamo? Baganita atanda ng daladeting amano. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang tayong sumampalataya sa Kanya. Huwag kang bibitiw. Kapit ka lang sa Kanya. Kahit na anong marinig nating negatibo, hindi maganda, huwag kayong susuko. Dahil ang Diyos ay siguradong tutupad sa Kanyang mga pangako. Gaya ng sinabi ni Haring David, at kung sakali man na mahirap pa rin ang ating kalagayan, gayahin natin si Propeta Habakuk sa kanyang sinabi. Tignan po natin. Basahin po natin. Bagamat di namumunga ang mga puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang aniin sa mga bukirin. Sige po. Kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Mga kapatid, hindi po matatapos ang buhay natin sa mundong ito na lalawit ang ating dila sa kahirapan. Hindi po. Sapagkat para sa mga anak ng Diyos, siya ay may nakalaan para sa inyong lahat. At matuwa tayo, magpasalamat tayo sapagkat ito'y hindi niya ipagkakaloob lamang doon sa langit. Bagkus maging dito sa lupa, ay kanyang gagawin ito para sa kanyang mga anak na tapat na sa kanya ay sumasampalataya at sa kanya ay sumusunod. Mga kapatid, ganyan na ganyan dapat ang ating pananampalataya. Pananampalatayang hindi sumusuko at naglalaho sa kahit anong pagsubok ang dumating sa ating mga buhay. Magpatuloy lang po tayo mga kapatid sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin at makikita na si tapat ang kanyang ipinangako na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Yan ay tiyak niyang gagawin. At hindi ka lamang basta iiwan at pababayaan.
bagkus ipagkakaloob sa iyo ang mga bagay na alam ng Diyos na makapagbibigay sa inyo ng buhay. Hindi lamang ng buhay dito sa lupa, kundi maging ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayong maging malakas, matatag sa ating pananampalataya. King lagyo ning igpa ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Ya, lina lang king banwa at yato. Kitman me ing yato king makapagmula lang lelangan. Kambe daring sablang lelangan king yato at king banwa. Pupuryan miya ing kekang lagyo at makyabe king alananggang imo. Tamuan po. Diyos sa makapayan, banwa kaming ating bayan, ligaya ikatasan. Manya indarang lagyan Ning ligaya
Ing sablang dangalan kay kayo o Diyos, may paya, ulining kay kayong lugod at lunos, tigkalubye kay kami ing magdili-dili yung anak ay Yesu Kristo, may kulupaya kay kami at denasana ing mateking krus ban atubos na kami. Pauli na ning minsan mong pamanayin king sarili. Milyari ing ganapaayin para king mabilog ayato. Inya kayang tinatag at tinutos kay kami, ing paratiming ganakan ing maulagang ayin at kamatayan ang gaking pasibayo ng pandatan. Inyang benging ing kakatamong Ginoo, pagtaksilanay ning metong karing kayong alagad. Kingwane ing tinapit, binisine, at nga na karing kayong alagad, kumakayo at mangan, iti ing kanakong katawan, amidahon para kay kayo. Kay bat, kingwane ing saro, nga na, iti ing bayong kasunduan, apatibaya na ning kanakong daya. Kapilan man minum kayo kaniti, daptan nyo king kapigaganakan kanako. Ikayo ngang sisising tunay at tapat king Diyos, at bisang makyabe king metong abayong be, at tutuntun karing kayang utos, tanggapan yung ngeni ing banal na sakramento, para king kekong kapatawaran, at kapasnawan. Talakad tamo po at dalitaya ing the Lord's Prayer. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, kakatamo pong pamangwang communion, lapitan nyo la po rin kay katamong asals keni, kumakayo, kening hostia, at keniting saro, at magbalik kayo po king kay kayong luklukan, agnanagnantamo pong tanggapan iting sakramento ning tawlingapunan.
kakatamong pong pamamong dake king banala upunan kakatamong pong ganakan nung nanuing depatanan ng Ginoo kakatamong iya at ala ng aliwa pa alinugod kakatamong pamaykit kanino man. Lugod enepigkait yung kayang sariling ko. Beteya, inyang ita mong kasalanan tamo. Kilalanan tamo iting banal at mayap at dapat na ng Diyos. Na dapat ning ninuman. Ing kakatamong kaligtasan, dapat ne ning kakatamong sarili. Nunemo ning kakatamong Ginoo. Kapamilatanan ning kayang grasya at ning kakatamong kasalpantayanan. Aking uliniti, ingkaptamo ing pekamayap, abdi, pati na ing pekatamo kaligtasan. Alalanggang Diyos, pasalamat kami kaniting banal na misteryo. Ano ka rin binyemo yung sarili mo? Ipagkalog mo na umeke ka rin tao ban sumuyo. Yung paya na kay kang Espiritu. Banigyan yung sarili ni para ka rin aliwa. King lagyo ng Iso-Kristong Ginoo. Amen.
Ginong Diyos, tutupin ng tapat kayo. At nung kating kaming pekamayap ay ayablas kaniti. Yapin mo, Ginong Diyos, ing maminto kami king kay kayong kaburyan. Ing salpantayanan da kayo. Kasalpantayanang matutugon, mibibwal. Kasalpantayanang susuko, matitikal. Ating luguran da kayong mitmong kagalangan. Luguran da kayo king mabilog ming puso. Kaladwa si kananat kaisipan. Ginong Diyos, kikilalanan mingan po na yung sablang bahagay amayap. Ake kaming tatanggapan king beiti. Iti ibat mong bukod ke kayo. At salamat uling dingaliwa ke kayo lang gagamitan. Ban kanita ke kami magilang kanwanan. At ang timurin ni kami agkatan mo kami naman. Ban magi kami naman kanwanan karing beda. Dingaliwa. Ginong Diyos, suretering anak mo. Pasalamatan ko la king karelang kasalpantayanan ay matitikal. Anggaman minsan daranas laking mailiwang kapagsubukan. Makirap laking panganib kalupanan ng COVID-19. Pero Ginong Diyos, sureti ela tatakot. Uling baluda, protektahan mo lang. Baluda ating kang pangako karela na emula lakwan at emula paboren. Na Ginong Diyos, malugod ko la pong lalapit kay kayo dating anak yo. King parati yo lang tayran king karelang be. Pangunahan, kaya bening mabilog as sambahayan. Kaya kayo patuloy dang atagpuan, ing legwanan ning be, ating kaya pa naniti. Ginoo, salamat po. Nung minsan, mangay na kami, patawaran nyo kami. Nung madadaig kami king pagsubok, patawaran nyo kami. Nung ing pekamayap, amalyari ming arapat at buriming gawan ay may arapat, uli na ning pandemya nga iti, patawaran nyo kami. Ginong Diyos, matula kami uling bahalumi nung kami magpatuloy kami king kasalpantayanan kay kayo. Malyaryo kaming kalugdan at parangalan. Na Ginong Diyos, salamat po. Adwan miing, lalo mo kaming pasiknangan king kay kaming kasalpantayanan. Lalo yung kaming dagdagan na lugod kay kayo. At kapamintuan king kay kayong kaburyan. Uretiring anak yo, Diyos, linapit ating makabukuda, kayadwanan kay kayo at kapasalamatan. Ginutanggapan niyo po
At manwala ko karela, matula kayong lalo yung ipagkalub. Ingkanwanan, ingkayapan, para karela, ake kayo, mangat mong lugod at katapatan. Salamat po, malugod ake kaming Ginoo. Ingkay kaming biye, ngayon at bukas, keka panalig niya, pagkatiwala, uling balumi, karing kekang gamat, ligtas kami, magi kaming masaya, panatag, payapa. Salamat po, Ginoo, kasi nyo lang, kay kayong paya, spiritu din kay kayong anak. Kay ba't naking lugaliti? Papantat nila nyo lang makaslag. Mayakit, karelang maya pa dapat. Karelang mga lagong amano. Ang maging kalakasan at kanwanan karing beda. Ding tao karela manakit. Makaramdam, makaranas, king karelang lugod, at ganaka, pauli ng karelang kasalpantayanan, at kasiwan kay kayo. Salamat po, Ginoo. Tingan po yung kay kaming panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Kapatawaran at kapayapan, mapagkalooban, panatagan, makatatag ngayon para sa bukas. O kanwanan kuwa alang tabas, pinakaping tapat, pinakaping tapat, inunos lupayo balang abang. Sablang kailangan pagkalungganan, pinakaping tapat nanong yabdas. Amen. Tanggapan niyo yung bendisyon. Ay biyena ng Diyos Igpa, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya kayo ipagkalub na ing lugod alang kapara. Iparanas na ing kayang grasya. At iatsu na ing kayang sao. Ngeni at anggaman king kapilan. Amen. You are the seed that will grow